Magandang araw po ulit. Maging topic natin ngayon itong depression, chinsufit. Itong chinsufit na ito, kung mapansin nyo, ah, ito yung ginagamit sa pagbaba ng pag-step up ng finish ng floor lines sa mga suspended slab, suspended beam, ibig sabihin sa mga second floor pataas. Itong paggamit ng chinsufit. Ito depression. Ginagamit ito step up or step down or sa CR. Ito number 1 talaga sa CR, basta may madalas pag may bahay tayong ginagawa or may building may CR. Kaya nakalagay ito dun sa sa construction notes or general notes ng plano, first page ng structural plan. Ayan. Ayan, ito yung construction notes. Nasa unang page ng unang pahina ng plano, ng structural plan. Dito natin makita yung mga details na yan na minsan hindi na-apply sa trabaho. Yan, ating alamin kung paano siya gagamitin or saan siya ginagamit. Kaya na sinabi ko, madalas sa CR, magsasample ako sa CR. Ito yung example natin sa CR. Ayan, CR itong may guhit na orange. Ibig sabihin, pag CR naka-depress yan, naka-step down mula dun sa kung sa bedrooms man siya, sa hallway man, kung saan man siya, nakapababa kasi para yung tubig, kung may tumagas man na gripo, hindi basta-basta apaw. Ayan. Diyan natin magagamit yung mga depression na yon, yung chin elevation or chinsufit. Ito, kung mapansin nyo, itong cross section, hindi ito top view ha, cross section ito. Kumbaga, kung hinati yung building, tinamaan yung gitna ng CR, meron akong binilugan dito. Yan. Yung may bilog na yan, yan yung pansin yung ilalim, hindi sila pantay. Nag-chin sufit siya. Nag-chin elevation yung sufit nila ng beam. Kasi bumaba yung finish ng CR, ng floor ng CR. Ito yung TNB natin, yan yung may rectangle ako na ginuhit. Ayan, nakababa siya doon sa housekeeping, at sa lobby, nakababa siya. Usually, ang depress niya nasa 50 mm or 5 cm. Yung madalas pinababa. Pwede rin 7 cm, 4 cm papuntang bowl, tapos 3 cm papuntang shower. Dito, ibabalik ko lang dito yung kanyang mga detail. Makita nyo, 30 bar diameter minimum. Kabila naman, 30 bar diameter. Ito, minimum. Tapos yung depression niya, naka-verify kasi hindi natin masabi kung anong klaseng i-depress. Pero naka-detail na siya kung anong dapat gawin. Yung sinasabi ko, kung nagbabago yung naka-step up yung floor or sa CR. Pero magsasample tayo sa CR. Ito may formula siyang ginagamit. D for beam or depth para sa beam, kung anong lalim ng beam, anong lalim ng beam. Halimbawa, 500 mm or 50 cm. Tapos yung sa baba naman, pansinin nyo, 2T for slab. Ibig sabihin, 2T, dalawang thickness ng slab. Halimbawa, slab natin ay 15 cm or 12.5 cm. Ayan, dalawa nun. Kung 15 cm, 30. Kung sa 12.5 cm, 25. Ayan, tapos andito rin yung kanyang mga yung mga bar detail kung saan yung naging development length ng bakal. Isa-isahin ko 'to mamaya sa pagtuturo kung paano siya gagamitin.
Maraming construction pa ang ano dito. Maraming gumagawa pa na, pero sa mga building, ina-apply na ito. Pero dun sa mga maliit-liit, kinukuskus na lang ng ano, kinukuskus lang halo para makuha lang yung pag-depress. Ito yung example natin sa beam slab chainsaw fit. Ito yung makita natin, ito yung makita sa ano, ito yung makikita sa unang page ng structural plan. Makikita natin ito. Ngayon burahin ko muna. Ito yung makita natin ano. Ayan. Ngayon meron tayong notes dito sa beam 500 mm. Ang unit na gagamitin ko dito ay millimeter at saka centimeter. Baka may meters din. Slab, ang kapal ng slab natin, sa example, sa illustration ito, section ito ha. Section ito ng chainsaw fit natin, ng beam or slab. Depression 50 mm. Ito yung depression, ito yung tinatawag na depression, ito, bumaba siya. Tapos yung soffit pala, ito yung soffit ito. Ito, nagpapalit siya, chainsaw fit. Tapos yung reinforcement na gamitin natin or bakal ay 20 mm. Ayan. Itong example natin, ito yung wall ng CR. Ayan, ito wall ng CR. Tapos ayan, bawal na pangit pagkagawa. Ayan. Tapos ito yung FFL, finished floor line or kung sa bedrooms man siya or sa hallway. Ang depression nito 50 mm or 5 cm. Borahin ko mga ito ada. Yan. Isa-isahin natin. Ang unahin natin yung beam, paano mag-depress ng beam, paano mag-change elevation. Sa beam na 500 mm, ito may anino. Ito katapat ito yan kung saan tayo nag-start ng depress. Ito yung wall ng CR. Halimbawa CR yung dinepress natin hanggang dito. Ayon sa notes, ito beam depth beam. Sa beam yan, deep siya. Tapos sa slab naman, sa slab, to thickness ng slab. Ayan. Ililipat ko to dito sa ibabaw. Dito yung sukat na yun ha. Deep sa beam. Tapos to thick sa slab. Pag mag-depress tayo ng beam, galing dito hanggang dito, deep niya. Ngayon, unahin natin yung beam. 500 yung deep ng beam, ibig sabihin, galing dito kung saan tayo nag-depress, hanggang dito, 500 mm or 50 cm. Ayan. Dito sa example natin, ito ay 500 mm. Ayun. Ito yung mga line ito ng soffit ng slab or beam. Itong line ito na may top ng ano niya. Itong mga drawing ito yung bakal. Pahuli natin yung bakal na yan. Parehas lang yung example ng beam at saka slab pagdating sa bakal. Ayan. Pagdating naman dito, kung anong layo ito, dahil 50 mm yung depress natin dito, bumaba na 50 mm yung CR, 50 mm din ito or 5 cm. Yan. Galing dito hanggang dito, katapat nito. 50 mm din yan sa beam at saka sa slab. Ayun, dito naman tayo kuha tayo ng example sa slab. Ayon sa notes, ang slab ay 2T, 2 thickness ng slab.
Ang example natin ng slab dito ay 125 mm or 12.5 cm na thickness yung kapal na kung slab ito siya. Kung hindi, parehas lang kasi ang detail nito. Halimbawa ito, yung slab natin, baliktad, 125 mm ang kapal. Ngayon, dalawa siya, 2 thickness. Ibig sabihin, maging 125 times 2 equals 250 mm. Galing dito, katapat dito hanggang dito sa kanto, sa siko niya. Ayan, punta naman tayo sa reinforcement. Magbubura muna ako ulit. Ayan. Sa bakal na naman tayo. Ayan. Kung ano anong haba galing dito, kung saan siya nanggaling. Ito yung top bars natin. Ito naman yung bottom bar. Ito din top bars ito. Ito yung bottom bar. Yung top bars natin hanggang dito lang. Laging nating tandaan, ang covering nito mula sa pinakagilid ng bakal hanggang dito sa may, kung magpoporma tayo, ito yung perimeter ng ito yung perimeter ng nag-depress tayo si Arman, 40 mm or 4 cm. Ito pala ginagamit ito sa kung walang beam yung kung walang beam yung perimeter ng ng dinidepress. Pero kung may beam siya, hindi na ito magagamit. Kung may beam yung sa kung hindi tumungtong yung yung mga walls or kung saan yung depress, kung hindi natungtong dun sa beam. Ayan. Sa bakal naman, ito naman yung sa bakal. Check nyo lang notes nito ha. Ang sa bakal, ito yung intersection ng bottom bar. Ito yung bottom bar hanggang dito. Ito naman yung bottom bar. Bended siya. Galing dito sa intersection na yan. Galing sa intersection, papunta rito, dulo, ay 30 bar diameter. Minimum yan. Pinakamaiksi. Paano natin malaman sa 20 mm na ginamit natin na na dito sa illustration natin? 20 mm na 20 mm na laki ng bakal. Minimum ito ha, pinakamaiksi ito ha. 30 times 20 equals 600. Kaya ginawang 20 madaling i-multiply. 600. Ibig sabihin, ang maging sukat ng bakal nito galing sa dulo, kung 20 mm yung ginamit natin, i-multiply natin sa 30 bar diameter equals maging 600 na siya. Mm. Ang distance nito galing sa dulo ng bottom bar hanggang sa intersection dito. Ayan. Tapos yung dulo, bottom bar mo tayo, no? Tapos na ako sa bottom bar dito. Ito naman, itong bottom bar na ito, itong bottom bar naman ito yung tinuro ko na lumiko siya papunta doon, papunta rito. Galing din sa intersection hanggang sa dulo, 600 din siya. Mm. Minimum, pinakamaiksi, or 60 cm. Sa 20 mm yun. Kung 25, mas mahaba siya. Kung 12 mm sa slab, mas maiksi naman siya. Kunti. Ayan. Nakatapos na tayo sa bottom bar. Bottom bar, tapos na tayo. Dito, itong top bar na to, as is to kasi kung saan yung edge ng saan yung edge ng tayo na mag-depress, andyan na yung termination niya. Dito tayo sa isang top bar na nanggaling dito sa kabila. Burahin ko muna to. Ayan. Itong top bar naman ito, yung termination, yung dulo naman ito, galing naman siya rito. Itatapat nyo rito. Ito. Galing dito hanggang tapat dito. 30 bar diameter din yan. 30 times 20 equals 600 mm. Ayan.
Yan, sana makatulong. I-tips ko lang ha. Ang concrete cover ng slab, ng beam, mula dun sa stirrups, ay 40 mm. 40 mm. Ang concrete cover naman ng concrete spacer naman gamitin natin pag slab siya. Ito sa beam. Sa slab naman ay 20 mm to 25 mm. Ayan. Slab. So, galing dito sa plywood natin sa pinaka beam bottom hanggang sa bakal. Ayan. Sana makatulong. Maraming salamat.